So ito na guys yung first ride natin sa ating Sniper 155 na naka Cardinals Racing engine upgrade, street legal category. Ito nga pala yung mga kinabit natin kay Sir Kenji. Sa motor niya pala si Carding. Yung makina, in-upgrade natin siya. So, meron tayong tinatawag na mga basic sets. So, like yun, SL na sets, which is, meaning is street legal setup. Isa siyang category sa karera. So, street legal. Meron siyang mga specific na parts lang na pwedeng palitan. Siyempre, stock head lang yung gamit natin. Tapos, nag-upgrade lang tayo ng cams kay Sir Kenji. So, gumamit tayo ng bagong cams ni Cardinals, yung Delete BBA na cams, which is yung yan, V65, tapos meron din V63, tsaka V58. Yun, ganung klase yung kinabit natin kay Sir Kenji, yung Delete BBA, para mas maganda yung performance. So, syempre, mas magaan yung cams, then iwas sira ng BBA natin, yung rocker arm, kaya mas prefer natin yung Delete BBA. Tapos, yun, gumamit din tayo ng bagong valve spring ni Cardinals, which is yung OS3. Oval shape siya para iwas yung mag-bind yung kanyang valve spring, lalo na sa mga matataas yung cams na ginagamit. So, yan, safe siya. Gumamit din tayo ng injector ni Cardinals. Yun, nag-upgrade din tayo sa radiator, sa cooling system ni Sir Kenji. Gumamit tayo ng Cardinals radiator na 350 ml na V-shape curve. So, ganito yung ginagamit din sa ARRC na radiator. So, meron siyang dalawang size, meron din siyang 500 ml, pero since yung kay Sir Kenji, SL lang naman yung sinet natin, so gumamit lang tayo ng mas maliit, which is yung 350 ml. So, yun, meron din tayo dito mga iba pang pyesa. Yan, T-post na Cardinals CNC T-post.
Pero hindi pa natin siya nakakabitan kasi wala rin tayong available ngayon na front shock para sa T-post ni Cardinals. So yun, meron din tayo dito bagong item, yung Cardinals Bracos. So pwede mo siyang iporma. Yung design niya is para sa ibang brand na Bracos. Katulad siya ng Hell. Kung familiar kayo sa Hell na brand. So para siyang ganun. Tapos yun, nagkabit din tayo ng bagong item ni Cardinals, which is yung Cardinals Toe Guard o chain guard. Iwas ipat ng paa sa mags or sa kadena. So ito yung nagpe-prevent ng maipit yung paa ng mga rider. Yan, meron din pala tayo dito Cardinals na transmission para sa Sniper 155. So available din to sa 150. So yung kay Sir Kenji, soon papalitan natin nito. Kaso ngayon kasi meron silang track day this weekend. So gahol na tayo sa oras para kabitan ng tranny. So sa susunod, pwede natin siyang kabitan ng 6-speed na transmission para mas gumanda yung bawat cambio ng motor niya. Tapos yun, meron tayo ditong bagong shifter ni Cardinals, which is yung V2 na footrest ni Cardinals. So meron siyang iba't ibang kulay, meron siyang black, gold, saka blue. So ayun yung mga kinabit natin sa bagong set ni Carding sa motor ni Sir Kenji. So yun, sa mga naghahanap ng Cardinals Racing parts, so available sa shop natin lahat ng Cardinals Racing parts. Yun, yung mga piyesa natin dito is more on more on Yamaha bike. So, yun, Sniper especially, syempre, number 1, Sniper 150, 155. Then, meron din tayong mga pyesa pang Aerox, NMAX. And, syempre, yun, nagkikater din naman tayo ng mga iba pang motor like mga Honda Click, PCX, at saka mga iba pang motor. More on, more on Yamaha parts lang tayo. Pero, halos lahat naman kinikater natin. Sa mga gustong may question, mga gustong magpa-build like katulad nung kay Sir Kenji, pwede kayo mag-PM sa page natin. Tapos yun, pwede natin gawin kung ano yung mga ginawa natin kay Sir Kenji. Landmark natin, tapat tayo ng Gordos Crispy Pata. So yun, search nyo lang sa Google Map yung pangalan ng shop natin, hindi po kayo maliligaw. Medyo 16 lang yung power niya. Kasi ito yung tono niya. Motor ni Kenji. Ngayon, okay naman na siya. Maganda na rin response niya. Kanina medyo palyado kasi bagong setup lang to eh. Wala pa tong tono. Ngayon, medyo okay na siya. Yung response niya maganda na. Ready na siya para bukas sa track day nila. Good luck, Kenji ah. So ito na guys yung first ride natin sa ating Sniper 155 na naka-Cardinals Racing engine upgrade, street legal category. 155cc pa rin siya pero halos lahat napalitan na. Nagpalit na rin tayo syempre ng throttle body 32mm. Nabili natin kay Motogib Racing, pati yung mga ibang engine components galing kay Motogib Racing. Siya rin na nag-build. Kaso nga lang ito, maputek. Oh my goodness. Tumatalsik sa likod ko. So yun ang hirap pag walang tapalodo, no? Racing kasi. At syempre ngayon pa lang natin siya matetesting after ma-remap ni JCP ang ating A-Racer. Kasi kailangan pag nag-update ka ng makina, kailangan mo ulit magpa-remap panibago. Syempre iba yung settings ng stock. Dati kasi stock engine pa tayo. And then naka 1448 tayo na sprocket. So subukan natin ngayon ha. Napakabilis tumaas ng RPM.
Syempre yung tunog niya lumakas at lumaki. Nagpalit na rin pala tayo ng Cardinals Racing na air scoop. So yun, makikita natin dito sa ilalim oh. Dito, air scoop niya. So, masyadong maiksi yung gearing natin. And then napansin ko na kagad, mali ang ating sprocket combination. Yung dati ko kasing sprocket combination para sa stock engine, yung 1448. Kailangan siguro natin it's either bumalik sa stock sprocket combination or magbawas pa ng konti. Kasi lakas ng arangkada natin ngayon eh. Nangyari, cambio naman tayo ng cambio. Mabilis na uubos yung gearing natin oh. RPM natin sagad. Hanggang 12,000 RPM kaya. Kaya lang medyo under braking pa tayo kaya hindi tayo pwede masyadong sumasagad eh. Sinusubukan ko i-gauge dun sa naka-radar. Mabilis din talaga yung radar, no? Pagrektahan. So imagine ha, same displacement lang to for 155cc category. Pero kita nyo naman, malayo yung power versus dun sa stock. And magpapalit din pala tayo na racing air filter na high flow para madagdagan pa siya ng horsepower. Siyempre more power on high RPM yon dahil mas maganda yung airflow nun. Naka-stock air filter pa tayo. Mas maganda rin kasi yung performance sa circuit kapag meron pang airbox pang ilalim. So pansin ko masyadong mabilis mag-shift. Masyadong mabilis na uubos yung gearing natin. So kailangan mahanap natin yung sweet spot kasi ganoon talaga bago pa lang tayo sa sniper. So yun ang kailangan natin ngayon. Sa lakas ang tunog ng pipe, napapahataw yung mga motor eh. Feeling nila kinakarera sila eh. So overall, very satisfied ako dito sa upgrades natin kay Sniper, kay Carding, using Cardinals Racing na engine parts. At wala akong masabi sa performance at sound ng Sniper. Exhaust sound, napakasarap sa tenga. Pati yung pipe ni Cardinals, di ba? Sobrang sarap sa tenga. Music to the ears, kaya lang syempre, dito pang kalsada, pang racing lang talaga to. So kung pang kakalye mo, mag power pipe ka or yung back pressure pipe. Ito kasi ginawa natin talaga, pang racing talaga to. Pero street GP, so paminsan-minsan pwede pa rin namang gamitin sa street. Pag nagpalit yata ng sprocket, hindi na accurate yung speedo. So hindi tayo pwede mag-relay sa speedometer niya. Parang na-advance na yung reading niya. Kailangan natin gumamit ng GPS para sa totoong reading. Napakalakas niya para sa isang 155cc, no? Sa under break-in pa, abangan nyo kapag katapos natin ng braking. At syempre, abangan nyo yung mayroon pa tayong
parating na mga build dito kay Carding. Hopefully in the future or in the coming weeks, makapagpalit tayo ng suspension, braking system para makompleto na natin at maging enjoyable na siya lalo, maging perfect na siya sa racetrack. So binild po natin to, street GP concept, pwede sa street at pwede sa racetrack. So ngayon, test ride lang po ginawa natin dito. Abangan nyo mga katingin ng ating next build series kay Carding. And ang isa pang reason kaya ako ginawang 155 lang muna para underdog lang tayo, di ba? Baguhan pa lang tayo sa sniper. Nakaya kasi kung naka 180 to 200cc ka, tapos overtake ka lang sa racetrack ng mga naka 155, di ba? So ito na yung final look ni Carding, ang ating Sniper 155. And i-recap muna natin lahat ng nakalagay sa kanya. Simulan natin yung pinalagay natin sa kanya noong episode 1 ng ating build. Yung mags niya, gold ang napili natin kasi choices lang, black and gold. So para sa akin parang mas nakikita, mas umaangat pagka gold. Tapos T-floating big disc na 297mm sa harap. T-floating din na disc sa likod. Tapos blue yung napili ko na kulay ng CNC niya para mag-complement dun sa gold mags. And then pinalagyan natin siya ng air duct cooler para sa caliper. Meron din siyang bracket para dun sa big disc. Fork protector. So napili natin kulay, may pagka neon green or yellow green para nagpa-pop out yung kulay niya. CNC, lever guard and bar end. Bar end din sa kabila. Quick throttle para konting piga lang. Yun, sagad kagad. Konting-konti lang, full throttle siya kagad. Di ka mahirapan sa full throttle. Kill switch, Cardinals Racing din. Hand grips. So, kailangan kasi natin ng malambot at makapit na hand grip para mas madaling pumihit at mag-gaspol. Racing seat na merong umbok dito para dyan tayo kakapit pagka bumabanking. GP pipe, napakaganda ng tunog. Tsaka syempre lightweight yan, mas magaan kesa sa stock. Bracket para sa exhaust, CNC. And then yung bago natin pinakabit ngayong episode 2, syempre unahin natin yung nasa engine niya. So pinalitan natin halos lahat na. Yung camshaft, yung black na 58mm chrome bore na may piston, valve springs, injector. Nagpalit na rin tayo ng throttle body na 32mm, big radiator na 350ml, radiator hose na kulay blue. So kitang-kita siya dyan. Katerno niya yung disc rotor natin, kakulay niya. Chain and sprocket, chain protector. So, ang purpose nitong chain protector, para if ever na mag-tip over or mag-slide, hindi tayo maipit doon sa sprocket saka sa chain. So, itong air scoop na to, hindi siya plug and play kasi kailangan mong magtabas sa dalawang part ng fairings. Itong cover sa ibabaw, tsaka itong sa gilid. So, kailangan magaling ka sa modification. Kailangan buo ang loob mo, papalagay mo siya kasi medyo marami kang tatabasin. And then, kapag naghugas ka, rekta yung tubig dun sa air filter. So, kailangan keep in mind na talagang mas gusto mo yung performance. So, maganda naman yan. Advantage naman yan. Mas maganda ang ating torque and horsepower na makukuha. Siyempre, kapag nag-upgrade ka ng makina, lagay mo na lahat. Ganun na rin, gumastos ka na eh. Pero yun nga, ang downside niya, pag umulan or nag-washing ka, pwede pasukin. So siguro pag nag-washing, tatakpan na lang natin yan ng plastic. And syempre, meron din pala tayong A-Racer Racing ECU. And the CNC rear sets na version 2. So advantage itong version 2, CNC aluminum na siya, makapal. Mas makapal siya sa version 1. Tsaka yung version 1, meron siyang bracket na bakal. So, pwede yung kalawangin. Itong version 2, wala nang kakalawangin dyan. Tsaka mas solid itong footpeg niya, pinakapakan. Tsaka yung mga shifter niya, and tsaka yung brake pedal niya, mas matibay talaga siya. Yun nga lang, mas aggressive siya compared dun sa version 1, kaya ngayon i-demonstrate natin. So, yung layo niya, siguro mga 2 inches or less than 2 inches yung inatras niya comparing dun sa version 1. Pero adjustable naman siya. So right now, nilagay natin to sa nasa front na yan. Yan yung pinaka-front niya. So halos kaparehas na siya ng placement nung passenger footpeg. Ganun na siya kalayo. So ito yung tsura natin pag nakapak tayo sa kanya. So makikita nyo, aggressive na talaga. So kailangan sa sniper, nakupo tayo dito sa malapit na sa inupuan ng passenger para maipit natin ng tuhod itong pinaka-camel back niya rito. So yung purpose nitong camel back na to, ipitan niya ng tuhod para pag bumabanking ka. So, sakto-sakto naman yung placement. Siyempre, racing, aggressive. So, ang downside naman yan, kung ikaw ay biyahe, city riding, medyo mahihirapan ka sa city or sa traffic dahil sobrang aggressive. So, kita nyo naman, yung upo natin medyo parang sport bike style na. So, nakaganyan na tayo. Kasi pag street body ka, pwede pa rin naman. So, ganyan. Kailangan mo nasa malayo ka eh. Kasi pag umupo ka dito sa malapit doon sa camelback, ganyan na magiging position natin. So, para kang yung mga nakamiyo na nakapak sa likod. Yung mga naka-scooter na nakapak sa likod. Para nakaload na tayo. So,
So, yun yung mga na-experience ko sa kanya. Pero overall, satisfied tayo sa build natin. And abangan nyo yung paggamit natin kay Carding sa SEC Track Night sa Clark International Speedway. Post din natin yung vlog nun.